Yo, what's good? It's your boy Kurt and Yung araw, no, kasama ko at ang aking iba, no, napakaganda, napaka-sexy, no, kitang-kita mo naman, no, na ang aking asawa na si RC Gold. Hi guys! Hello sa mga nanonood sa asawa ko. Beware of the wife. At ngayong araw, no, ayito ulit tayo para manghusga ng mga tao sa social media. Manghusga? Manghusga ng mga tao sa internet, no, dahil mga judger tayo. We have another Reddit reacts sa r/ABYG or ako ba yung Jigo? Woo! Bawal ba sabihin yan? Hindi naman. Siyempre, ano, pwede mo pala tsaka pwedeng ma-demonetize yung video, di ba? Edi abayga na lang. Abayga. Abiga. ABYG, if na-suspend yung Lalamove rider na nireport ko. For months now, we always order pizza and have it picked via Lalamove. Malapit lang naman yung shop sa amin, pero hassle kasi lakarin yung area. Usually, 60 to 80 yung shipping fee from Lalamove. We always book regular, not priority, nor pooling. Since food siya, of course, never pooling. Yan. So, di ba tinasagot? Ano yung pooling? Kasi kung dito tayo magbabase sa not priority nor pooling, ibig sabihin nga, hindi siya special delivery. Oo nga, I mean, hindi siya priority. So, hindi siya parang special. Pero yung, ano ba yung pooling? Hindi ko nga sure kasi yung carpooling yung alam ko. Oo nga, I mean, kasi diba sa carpooling parang marami kayo. Oo. Iba-iba. So, ganun din ba, yung parang i-deliver nung magde-deliver is marami. Maramihan. So, sila, hindi priority, hindi minamadali, pero sila lang di-deliveran. Ganun ba? Hindi nga, nor pooling, baka ibang word lang yung na ano. Pwede na lang, i-google na lang natin mamaya. Yan. Basta yun. Yesterday, for the first time, naka-pick up. Yesterday, for the first time, pagka-pick up ni Kuya ng food, tumawag siya sa akin to say na kailangan namin mag-add sa kanya ng payment or else, ipupull niya yung order. Ayun na, ipupull na naman. Sige, tapusin mo na. And ihuhuli niya yung sa amin. Oo nga, ganun nga. Ipupuling niya yung order, yung maramihan. Marami siyang di-deliveran ng pagkain. Kasi ihuhuli niya sa kanila. Okay? Alright. Sabi ko, Kuya, malapit lang po kami. As in, pag nag-main road ka po sa highway, 2 minutes lang, 2 minutes lang nandito na ka na po. Response ni Kuya. Bahala po kayo. Huwag kayo mag-add. Ilang oras po ito bago ko idala dyan. Ihuhuli ko kayo. So, yun yung sabi ng tapang ni Kuya ang delivery. So, of course, nag-add na lang ako. 20 or something lang naman, di ba? Pero after yung delivery, na-report and block ko yung rider kasi what if matapat siya sa akin next time tapos mas malaki hingin niya, di ba? To be fair, sanay naman talaga ako mag-add ng to riders, lalo na if mabigat yung delivery or malayo or bulky. This time kasi, and close na nga yung nung distance tapos parang sanay na, ang close na nga nung distance tapos parang sanay na sa tip extortion si Kuya by his tone. So, yun nga yung mahirap, no? May mga iba kasi nang nagtataga, no? Nananamantala, no? Mangingi ng mas malaking shipping fee. Kasi shipping, hindi naman binabar ko. You're that DF. Delivery fee, no? And then, eto na nga, today na-suspend si Kuya and tawag siya ng tawag and text ng text. So, I messaged Lalamove to retract my complaint. OFC? Ano OFC? Of course. Okay. He's saying na ito na yung main form of income niya and he's sorry. I get it naman. I'm conflicted kasi I feel so guilty affecting someone's livelihood for such a small price. ABYG for filing a complaint causing his suspension. Ikaw, namaya basahin yung edit. Sa tingin mo, ABYG ba yung Hindi. So, pag hindi, DKG.
Ano? DKG. DKG, go. DKG. Hindi. Paano nasabi? Kasi para sa akin, ano ba to? Nag-file lang naman siya ng reklamo kasi 'di ba sabi niya regular customer na siya. Tapos first time niya din na-experience yung ganyan na merong nag-ask sa kanya ng additional payment para maging ang tunog na kasi para maging prioritize yung order niya, 'di ba? Tapos sinabi niya din na walang problema kung mag-add. For example, tayo, sawa. Pagka, di ba, nagpapaservice tayo ng tricycle. Walang problema sa atin na magpadagdag o tinatawag natin na magbigay ng konsuelo as long as deserve nung driver, no service natin na magbigay tayo ng magbigay tayo ng pakonsuelo. Di ba? Tawag dito. Kunyari sa example ko nga sa atin, di ba? Na hindi tayo first time customer, hindi tayo first time na pasahero. Lahat ng kwento niya, regular na siya. Pati yung pag-a-add ng additional payment o kung ano man tawag niya diyan, normal na yun sa kanya, walang problema. Ang hindi normal at walang problema kung nag-file siya ng reklamo is yung dating kasi ng sasalita nung rider na para siyang nananakot o naninindak na kapag hindi mo to dinagdagan, parang bina-blackmail, ganon. So, hindi naman gaji yung yung nagreklamo sa ginawa niya. Pero siguro kung ililiteral natin kung sino ba yung GAGO, 'di ba? Kung sino yung GAGO, kung ililiteral natin 'yon, kung sino dapat i-pinpoint, siguro yung rider kasi the way niyang hingin yung favor niya, hindi maganda yung tono. 'Di ba? Tapos doon naman sa, 'di ba, kino-contact ni rider si customer, mini-message niya. Sa first part na 'yon, kung sa atin mangyayari 'yon o kunyari sa akin, sawa. Para akong matatakot kasi para kang ginugulo, 'di ba? Pero pero dahil dun sa second part ng kwento na humingi naman ng sorry, tapos parang inano niya na yun lang yung main source ng income niya, o hindi main source, additional na sa income niya. Tapos sinabi naman niya siguro ng malumanay, syempre hindi naman tayo pusong bato, rin tayo, nakaka-guilty. Yung sinasabi niya na parang I felt, nagigilty siya. Yun, nakaka-guilty naman din talaga. Yun yung ko. In short, hindi GAGO yung nag-report. Nakaka-guilty kasi yung nangyari, di ba? Yung nangyari doon sa rider kasi nawalan siya ng Nasuspend. Kaso, kasalanan din sa inyo yun, di ba? Oo. Yung tinatawag na ano ba sabihan na na do stupid things, win stupid prizes. Ayan. So, yun nangyari sa kanya. Hindi ngayon. Edit. Nag-retract po ako ng reklamo so the situation doesn't escalate. Why? Kasi po alam ng rider yung address namin. Ay, oo nga, nakakatakot yun. Nakablock na po yung number niya but nakadami din siya ng texts and calls kanina. Natameme ako na kasi sabi niya ang instruction daw sa kanya ng Lalamove customer service para ma-lift ang suspension, kailangan daw niya ako i-contact and apologize and ask me to retract the complaint. Of course, hindi ko naman alam if ganun talaga yung SOP nila. Gusto ko din malaman yung process nila. At least now, ito yung mga natutunan ko from you guys. So, edited na to. Kumbaga, na-post siya na to nung una, in-update niya na lang. Wait a few hours to file a complaint and always ask them to log me anonymously. Don't give in if hindi ko naman talaga kasalanan. So huwag siya magpatawad kung hindi mo talaga kasalanan. Okay. Parang ganoon yung gusto mong mangyari ng Lalamove. Ano naman talaga kasalanan. So they can't do it to other people, diba? Alam ko mali si Kuya kaso lumambot ako since first time ko to may experience. Pero nakatakot yun yung sabihin na lalo na yung part na sinabi niya na nakadami siya ng calls and text kasi tas alam nung rider yung address na niya kasi di ba malalaman naman kasi talaga nag-deliver na nga kaya nga yung masama natin yung mga comment.
kahit galing kay Buratica. Babae siguro, ano yan, trans. Anong pangalan mo? Buratica? GGK. GGK. Ay, GGK siya? Kasi pinaparetract mo yung complaint mo. Hindi yan masuspend sa isang report lang. Marami na nag-report dyan, kaya ganyan. So, parang ang sinasabi ni Buratica dito, no, na Jigo, yung babae, kasi niretract niya yung complaint, dapat tinuloy niya. Kasi sinasabi niya, hindi naman masususpend agad-agad yan kung siya pa lang yung nagko-complain. Ibig sabihin, marami na nag-complain. Okay. So, ibig sabihin, lumalabas na... Ganyan talaga siya kahit kanina. Oo, pero siya lang yung parang pinag-initan dahil baka siya, iniisip nung rider, siya lang yung pinaka-recent na pinag-anuhan niya ng ganong, galawan. Reply ni Suit Me Up dito, this is precisely the reason why this a-hole or madiskarte na riders keep on doing this. Yeah, hindi sila natututo eh. Galing naman kay Collector's Clown, DKG sa pag-report, pero GGK kasi pinaretract mo yung complaint. So pare-pareha sila. Pare-pareha sila ng dito. Kasi oo nga naman, makes sense. Kung imposible naman imposible naman ma-suspend kasi isang report lang. 'Di ba? Parang naman siguro 'yun. Coaching. Tag dito. Parang iaano muna yan, imbestigahan muna, tapos iaano muna na kumbaga isasama mo, hindi siya literal na agad masususpend. Isasama muna siya sa parang under investigation. Kung uulitin pa ba, ilan na ba yung nag-report. So yun, no, mga rider dyan. Hindi nakakatakot dun eh. Pag inano mo yung mga rider, no, alam nila yung address mo. Scary shit. ABYG, if binura ko yung matanda sa Egypt. Title yan, no? Binura mo yung matanda sa Egypt. Egypt, yung electrical jeep. ABYG, kung binura ko ng malutong pa talaga yung matanda sa Egypt. For a quick background, I love lolos and lolas. Hindi, binura mo eh. In general, kailan ko man o hindi, mas mahaba ang pasensya ko sa kanila kaysa sa iba. Last week, sumakay kami ng partner ko, parehas kaming babae, sa Egypt. Since medyo punuan na, hindi kami magkatabi ng upuan. Yung katabi ko sa left side ay lalaki na nasa 30s. At sa right side naman, matandang lalaki, siguro nasa early 60s na. Okay? Naririnig ko siyang paulit-ulit na sinasabi sa konduktor na ibaba siya sa batasan at baka lumagpas siya. Siguro every 5 minutes, pinapaalala niya sa konduktor. Ramdam kong medyo naiinis na yung konduktor, kaya sinabi niyang, oo tay, bababa kita. Malayo pa, kahit matulog ka pa, gigisingin kita. And doon ako nagka-hint na lasing siya. Makulit kasi, saka medyo namumulan na rin siya. Sino lasing, yung matanda? Parang ang kasi nung pagkakalagay niya, pagkakadugtong nung na tinutukoy niya yung konduktor. Yung konduktor pala. Sige, go. Pero yung matanda yung tinutukoy niya. Okay. Hindi ko alam kung bakit galaw siya ng galaw. Hindi siya mapakali sa upuan niya, as in walang second na hindi siya gagalaw. Tapos nagpapanggap siyang tulog. Baka natatai. Habang tulog siya, kunwari, yung kamay niya gumagapang sa legs ko. Okay, so yun na. Yun na nga. And that's when my body starts to freeze. Hindi ako makagalaw, naiyak ako, nanginginig ako. Natakot ako gumalaw o sumigaw kasi baka kapag nagkaroon ng eksena, sabihin niyang assuming lang ako o masyadong feeling. Hindi ko na alam if ilang minuto pa ang lumipas bago ko na i-message yung GF ko ng mahal, nahihipuan ako rito. Pagkabasa niya, tinawag niya ako ng malakas at pinaupo sa malapit na lang sa kanya. Hindi ako mupuron nung una kasi super hirap at sikip na part na yon. Buong biyahe, pinipigilan ko iyak ko. Nanginginig pa rin ako. Yung partner ko nakatitig lang ng masama sa matanda hanggang bago kami bumaba. Katabi lang ng pinto yung pwesto ng matanda. Kaya pagbaba ko, sinagawan ko siya ng manyak. Tapos, naging ngongo na, tapos, kasi umiiyak na. Tapos, sinamunan din siya ng partner ko na narinig ng lahat ng pasahero. Pinarinig niya raw talaga sa lahat para aware yung iba. Tumango lang yung matanda pagkatapos, may little part sa akin na nag-guilty dahil minura ko yung matanda. Okay. So,
para doon, men, hindi ka Jigo. No, kung ako yun, walang matanda. Alam ko, kasi, respetuhin matanda. Pero syempre, binibigay ang respeto, depende sa pinapakita nila. Hindi porket matanda ka, yung status mo matanda ka, kaya ang respetuhin ka, bata ka matanda ka, at respetuhin kita, kahit anong kag-jigohan yung pinagagawa mo, respetuhin kita. Hindi pwede yun sa akin, no? Totoo din, nakukulangan pa ako sa ginawa nila eh. Kasi, ginawa nila yon parang patakbo na, parang pababa na sila, di ba? Dapat kinumprontan nila andun pa eh. Para para matuto yung matanda eh. Ikaw? Ako, ewan ko asawa, pero may mga nakwento na ako sa'yo na na-experience ko ng ganyan. Tag dito. Nung binabasa mo yan, syempre, nagto-throwback sa isip ko yung experience ko. Nakakanginig talaga. Tsaka halo-halo, sobra. Yung iiyak ka talaga, yung gusto mong manakit, kahit na, regardless kung ano pa yan, bata, matanda. Kasi nakakaano talaga yung hinihipuan. Nakaka-trauma. Sobra, as in. Kaya kung tinatanong ni Sender, kung rider kasi tinatanong ni Sender kung siya ba yung GAGO dahil sa minura niya yung hindi, definitely 100% hindi. At saka yung sinabi mo kulang talaga kasi nung sa akin na experience ko yan, nakasabit yung nanghihipo sa bandang tuhod papunta sa hita sa akin. Bukod sa minura ko siya, di ba, nakasabit siya. Tapos, sinipa ko siya noon kasi sakto, magpapagasolina. Tapos, tumigil yung sinasakyan kong jeep. Pagkasipa ko sa kanya, napabitaw siya. Tapos, hindi na siya sumama sa alis ng jeep na hindi ko alam kung doon ba talaga yung babaan niya. O dahil nga, ginanon ko na siya. Kulang pa talaga, as in, nakakatrauma kapag yung mga physical kineme, yung mga ganyan, manyak-manyak, hipo-hipo, kahit nasabihin mong yung siko, gaganito sa tagiliran ng dede. Wala, hindi siya GAGO. Ang GAGO, hindi nga lang GAGO yung matanda Hindi. At saka hindi reason yung may mga, di ba, may ibang pasahero dyan na sana hindi na lang kasi matanda na o kaya baka lasing. Hindi. Kung okay lang pala na ganun, di sana sa kanila mangyari yung ganun. Hindi palusot para lumusot yung tag dito. Multi ka. Yung yung may amats ka. Ay, lasing kasi ko eh. Hindi, baka bugbog. Bugbog. Saka, so, ayun. Ayun nga, yung sabi niya sa huli na may little part sa akin na nagigilty dahil minura ko yung matanda. Parang ako kasi, na may little part sa akin na nagigilty kasi hindi mo siya minura. Kulang pa yung mura mo sa kanya. Ako naiintindihan ko siya doon sa sinasabi niyang sa sinasabi niyang nagigilty siya. Kasi siguro hindi yata siya sanay na nagsasalita ng parang feeling niya nakakabastos sa nakakatanda. Syempre, sabi ko nga sa'yo, asawa, kapag gaganyan yung experiences, lalo na yung sa katawan, nakaka-trauma, halo-halo talaga yung emosyon. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo talaga. Magsusumbong ka ba? Iisipin mo ba yung sasabihin ng ibang tao pag nag-react ka? Or iiyak ka na lang? O itatago mo na lang sa sarili mo? Naiintindihan ko yung sabi niyang may little part na na-guilty. Pero, advice ko dito kay Sender, kung mapapanood mo kami, sana hindi na mangyari sa kanya to sa mga susunod. Pero if ever na mangyari to ulit sa kanya, para hindi siya mag-guilty, hindi mangibabaw yung pag-guilty niya, ang isipin na lang niya kung ano yung ginawa sa kanyang masama. Para hindi siya mag-guilty. May mga tao kasi na parang pag ando siya sa sitwasyon, parang hirap silang Tsaka wala naman hirap silang lumaban. Tsaka wala naman siyang minention kasi merong iba dyan. Kasi, baka kasi hindi na lang niya sinama sa kwento. Meron kasing iba dyan na, baka kasi yung suot mo, ganito, ganyan. Hindi. Pag ang lalaki, malibog. Kahit ano pa. Di ba may mga bata nga na nire-rape, minomolest siya. So, wala sa damit yun.
Sabi nga ni Affectionate Air 5645, DKG, hindi excuse sa pagiging lasing para mangmanyak kasi wala silang lugar dito sa impyerno meron. Galit na galit. Hope you recover from that. Ano bang OP? One Piece? Ewan, hindi ko sure. Heavy Metal Girl. Okay, DKG, that's sexual harassment. Kung ako yan, iniskandalo ko pa yan. Kaya nga sabi ko nga kulang pa Hindi lang mura, sa totoo lang ang Sa totoo lang, hindi lang mura. Sa totoo lang, maawain ako sa matatanda at magalang, pero nanghipo na yan, manyake siya at gobilam. So, yun ang sinasabi ko, sexual harassment na to di ba? Ano na to kaso, no? Illegal, no? Yung mga catcalling nga, nakakaano di ba? So, definitely hindi ka, GAGO, tatay mo nagbibingo. Araw, gabi. Walang pante. Iba na yun. Ikaw na. Ano na yan? Ito na. At ano ba yung acronym ba? ABYG kasi nahirap ako kasi kung basahin pag ganun. Sige. Ako ba yung GAGO kasi nagsabi na ako sa asawa ko na parang ako yung lalaki sa amin. Parang gusto kong sagutin bago ko basahin. Mamaya na. Hanggang mo natin yung side niya. Go. So, we're married for some quite time now. Pero pareho kaming graduate ng college. Sana all, charot. Pareho kaming graduate ng college. 2 years course sa kanya, 4-year course sa akin. Nakapasa na rin ako ng licensure examination. Sa loob ng haba ng, kala ko ng pasensya, sa loob ng haba ng pagsasama namin, pareho kaming may work. Palipat-lipat ako kasi gusto ko sana yung medyo malaki yung sahod o kaya may time ako sa kanila ng anak namin. Meron ka sila. Okay. Sino babae yung nagkukwento, no? Okay. Mind you, kwento ko sa ibang time nangyari nung pagbubuntis hanggang sa panganganak ko. Next time na yun. Kwento ko sa ibang time yung nangyari time. nung pagbubuntis hanggang sa panganganak ko. Okay, so iba to. Nakahanap ako ng work na sakto para sa profession ko. Kaso, it takes time para maging regular. So, since hindi pa ako regular, yung sahod ko hindi pa binibigay kapag walang pasok. Wait. So, since hindi pa ako regular employee, yung sahod ko hindi pa binibigay kapag walang pasok. What? I mean, paano nangyari yun? Paano? Hindi ka regular employee, so hindi binibigay yung sahod mo pag walang pasok? Paano pag walang pasok? Pag kahit sahuran na, basta wala kang pasok, hindi ibibigay? Ganon? Yung sahod ko, di binibigay kapag walang pasok. What? Okay. Kaya mo na, sige. So, siya lang yung kumikita. Okay, hindi issue yung sa trabaho. So, ang issue yung sa kanila mag-asawa. So, siya lang yung kumikita. Lagi ko mini-make sure na ox sa pera, kaya ang ginagawa ko, juggling ng oras talaga. 7 a.m. to 8 p.m. nag-work ako. 3 trabaho yan. Ay, ganun. Tas nag-work siya sa isang maliit na kumpanya. Kumikita ako ng 13K per month sa main kong work. Okay. Kumikita ako around 5 to 8K per month sa isang sideline. Tapos 1 to 2K per week sa isa. So, kumikita around 13 to 15K per month sa work niya. So, siya kumikita around 13 to 15K per month sa work niya. Okay. So, in total, ng kinikita niya, nasa around like 22? Yung babae. 23. Kasi yung total si naman. Husband, yung katumbas ng kinikita ni husband ay sa unang work lang nung babae. 'Di ba? Sa main work. Pero ano na yun ngayon, no? Yung mga 22, 23K, hindi na siya kaya para bumuhay ng pamilya. Napakaliit na. I mean, parang dati... Based sa experience. Dati parang pag kailangan mo ka talaga, pag ganyan lang, ganyan yung kita mo dati pa side hustle ka nagkakita kang iba. Pero sa kanya parang ito na yung pinaka kasi ito lahat na to tatlong work niya ito na lahat. Pero, may anak na pala siya. Sabi ko sana sila dalawa lang. Ang hirap niyan. So, totoo lang may baby kayo. Sino ka nag-aalaga? Go.
So, since hindi ako kumuha ng sideline ngayong wala pa kaming pasok, ang tinutukoy niya siguro yung sa main. Gusto ko ba na magkaroon ng time para sa sarili, para sa anak, at sa kanya kay husband. Kaso, ilang beses na ako na-stress kasi kung ano lang yung sahod niya, yun na yun. Todo na. Wala siya ginagawa na iba. Kundi nasa computer, nasa phone naglalaro. Okay lang. Kung natutulog, kasi pagod siya. Maaga work niya, kaya maaga lang din ang uwi niya. Nitong nakaraan, kumita ako ng pera na para sana sa pagpapagawa ko ng something sa sarili ko. Okay. Lagi niya sinasabi na para sa akin yun, pero di talaga ako naniniwala. Kasi alam ko na kapag nalaman niya na may budget, okay na siya dun. So, di ko na napagawa yung sa sarili ko. Ulit? So, ang meaning niya doon, pag nalaman niya na mayroon ng budget, okay na yun. Hindi na gagawin lalaki ng paraan kasi may budget eh. Okay. So, ngayon, may dumating na bills na need bayaran. Sinabihan ko siya na ito na naman ulit na naman. Ang sagot lang niya sa akin, ano raw ba ang gusto kong gawin niya? Nung sinabi ko na ang sakit-sakit naman daw ng sinabi ko na parang pinababayaan niya kami. Nung nagsabi ko na tulong lang ang dapat sa akin kasi at the end of the day, babae ako, siya bukod kanino man, sa aming dalawa ang dapat nagtatrabaho. Okay. Sinabihan niya ako na bakit ko raw kasi hinahayaan na ganyan karami ang trabaho ko. Bakit di ako lumipat sa gobyerno para magtrabaho? So, ako ba yung GAGO kung sinabihan ko yung asawa ko na parang ako na yung lalaki na nagpapagal para sa amin, sa pamilya namin? O dapat ba nasundin ko na lang siya magtrabaho sa iba na magbibigay ng mas malaking kita? O dapat ba nasundin ko na lang siya magtrabaho sa iba na magbibigay ng mas malaking kita? Normal lang ba na feeling ko sugar mommy ako? Enlighten me. Wala sanang harsh comments. Kasi nasa verge na naman ako ng depression ko. Salamat. Verge? Hindi ba edge? Sa verge na daw siya. Verge Khalifa. So, para sa akin, hindi naman. Sa totoo lang, base sa mga sagot nung lalaki na parang, kasi maramdaman nyo naman yung pagpares kayo nahihirapan eh, di ba? Tapos kung meron ka namang may tutulong, tapos ganun pa yung sasabihin mo, di ba? So, and every time na parang nagkakaroon kayo ng mas malaking pera or nagkakaroon ng pera, parang nagiging masyadong complacent yung lalaki na parang, ay, di ko na ito todo. Hindi na gagawa ng maraming paraan para umita pa ng pera kasi may budget naman to eh. No, kahit na ano sana yon pambili or panggawa ng ewan. Good sana kung Manny Pacquiao na eh. Diba? Generational wealth na, no? Hindi ka na talaga. Pwede ka na maging complacent talaga nun. So, ikaw. Na nga. Sa akin, hindi GAGO yung babae. Siguro yung sinabi niya. Yun yung parang GAGO. Hindi ko alam kung nagigets mo. Hindi yung mismong tao yung nagsabi, yung sinabi niya lang. Parang ang stupid lang nung sinabi niya. Pwede ko ba sabihin? Yun. Parang ang stupid lang nung sinabi niya. Kasi parang ang nagiging dating kasi, nagbibilang siya ng ginagawa niya. Kasi, 3 yung trabaho niya eh. Diba? Kumpara dun sa isa lang yung tinatrabaho. Ngayon, ang dating kasi nun, nagbibilang na nga siya. Kung tutuusin, ginusto din naman niya yon. Bakit niya ginusto? Kasi sila rin naman yung nakakaalam, aware naman sila kung bakit nila yun kailangan gawin, kung ba't niya kailangan magdagdag ng trabaho. Ngayon, ito naman si lalaki, may point naman yung sinabi niya, na instead na 3 yung trabaho mo, bakit hindi ka nalang humanap ng trabahong ganun din yung equivalent na sahod, pero isa lang yung trabaho. Diba yun yung point niya? Yun yung point niya. Tapos nag-ano siya sa gobyerno daw. So baka may alam yung lalaki na may ganung offer ng sahod na sa gobyerno mo makikita. 'Di ba? So kasi ako guys
sa amin dalawa, ni asawa, may mga gawain dito sa bahay na panglalaki talaga. Pero kapag kasi sinasabi ko kay asawa na yung ako yung nagganito, o let's say for example yung nagbarena, na kahit naman nowadays kahit babae talaga kaya nang gumanon, 'di ba? May babae ngang nag-aaral sa TESDA ng mga welding eh, 'di ba? Pero hindi siya usual, hindi siya common sa babae. So sa akin, kapag naggaganon ako kay asawa, hindi ko siya para i-offend na, ano ba yan, sawa ako na nagpupukpuk dito, ako na naggaganito. Kung tutuusin nga pagka kunyari may gagawin kami dito sa bahay na gawaing lalaki naman talaga, pero nakikita ko siya na, ano siya, yung makikita ko, nangunguna na sa martilyo. Kasi di ba, pinapangunahan mo ako magpukpok. Ako gusto ko din. Tapos, ang GAGO ko kapag gusto kong gawin, tapos aanihin ko siya na ako na nga nagpukpok, tapos ako pa magbabarena, di parang ako na yung lalaki. Ako naman yung unang nag-insist na ako ang gagawa ng gawain pang lalaki. So, naiintindihan ko naman yung sender sa gusto niyang sabihin. Gusto niya lang i-open up din yung mga ginagawa niya na marami yung trabaho niya. Pero siguro, hindi dapat sa ganoon niya in-open up sa asawa. Dapat asawa talaga, may communication sila na asawa, ganito, ganyan, baka pwede mong hanap ka ng ibang ganito. Kung ganun yung gusto niyang iparating, kasi ganun yung ibig niya sabihin di ba? Na 3 yung trabaho ko, tapos ikaw, pag nalaman mong may budget ako, di ka nagagalaw. Di ba? Di, ano mo, kasi, yung parang dagdagan pa yung pagka-mature. Mag-usap, kung saan, basta, yun na yun. So, sabi nga ni Healthy Glove 2045 YG. So, walang Jigo. Mag-ipon kayo at sabay kayong mangarap at na umunlad. Sa kinikita niya na 13K, hindi talaga sapat. Kaya, mag-ipon kayo at magnegosyo. Again, magnegosyo habang bata pa kayo. Ito, wait lang. Sorry. Itong comment ni healthy_glove 2045. Madali kasing sabihin yung mag-ipon eh. Diba? Pero yun nga sinabi nga niya, kasi parang napaka-contradicting na hindi talaga kaya yung 13K tapos mag-ipon. Oo, diba? Paano kayo mag-ipon kung di nga kaya? Diba? Medyo ako doon sa sinabi niyang mag-ipon. Madaling sabihin kahit kanino na mag-ipon. Uy, mag-ipon tayo. Pero kapag kasi nga sinasabi nga namin sa inyo na totoo yung hanggat di mo pa, wala ka doon sa sitwasyon na yun, hindi mo alam, marami kang oras na dapat ilaan para i-manage mo yung dapat sa ganitong halaga makaipon tayo kahit pa 1,000, ganito, ganyan. Pero yung sa magnegosyo, na comment niya, goods ako doon. Kasi for example, si asawang lalaki, no? Sabi niya, kampante na, sabi ni babae, kampante na yung lalaki kapag nalalaman na may budget. So baka naman kasi yung lalaki, kampante siya na ganun lang yung trabaho niya, pero pwede niyang i-open up na, ayaw mo ba ng ibang trabaho? Bakit di kaya tayo mag-business na, yung business na marerelax ka pa din kung ayaw mo talaga magtrabaho? Diba? Pwede naman yung ganun eh. Magpaano kayo, yung i-load kayo, nakaka-relax sa'yo, hihingin mo lang yung number. May naka-yellow. Gcash, diba? Kung ayaw niya yung nakakapagod na trabaho. So, ayun na nga. Next. Inang puyat. Galing kay Comfortable Soup 5166 GGK. Ay, bakit? Feeling mo superior ka dahil lang sa madami kang trabaho? Diba? Tsaka, paano ka naging super sugar mommy kumikita din naman asawa yun mo? Nga din, no? Kaya nga, i-motivate mo na lang asawa mo na maghanap ng ibang work na malaking sahod kaysa sa ganyan. So, yun nga gusto ko sabihin sana kanina, no? Na kaya nasabi ko na parang medyo jigo yung lalaki. Kasi, yung ngayon na-realize ko din, jigo din yung babae. So, pareha sila para sa akin eh. Kasi, yung the way niya sabihin yun sa partner niya. And at the same time, yung the way din sabihin ng partner niya na alam niya nahihirapan yung babae, ganun yung nararamdaman, no? Sasabihin pa niya na, ba't di ka magtrabaho sa ganito? Ba't hindi ka yung gumawa? Diba? Kung sasabihin mo sa babae yun, ba't hindi ka yung gumawa? Diba? Ang pangit ng delivery ng mga message nila.
Kaya nakaka-offend talaga sa'yo. Ma-offend talaga yung babae, ma-offend din yung lalaki. Parehas kayong Jigo. Oo, kasi na-offend yung lalaki kasi ang baba ng tingin ng babae sa lalaki dahil mababa yung sahod. Na-offend naman yung babae kasi the way niyang sinuggest na, ba't hindi ka lumipat ng di ba? Tsaka di ba, ngayon ko naalala ko. Ngayon ko lang naalala ko. Paano mag-Tagalog? Ngayon ko lang naalala na parehas silang tapos mag-aral, di ba? So, dapat sobrang daming opportunity so, totoo lang, sobrang daming opportunity para sa kanila. Like, sa aming dalawa, kahit gusto namin, hindi kami nakapagtapos. Pero, kahit pa paano, may mga opportunity naman kaming, na nahahanap, para makapag-survive. Tapos silang dalawa mismo, di ba? So, that mas marami mas malawak yung opportunity nila, pero I guess, depende lang sa kagustuhan ng tao kung gusto niya yung ganong klase ng trabaho. Let's read another one. So, from Z Pandora, GGK, pinagmumukha mo siyang walang kwenta, then, inapakan mo, papagkalalakan niya. Yeah. Dapat yeah. Pero yeah kasi. Silent E. Yeah. Maliit ang sound niya. Yeah. Sure yun. Maliit ang sahod niya pero it's still an honest job that pays the bills. Totoo. Nakatanong mo din ba siya how he is? You are also job hopping. Okay ang may sideline pero don't confuse it with a formal job. It was also your prerogative to work 3 jobs. Totoo. Maganda din advice niya na mag-work sa government. Super daming benefits. Din naman if babae ka. In this day economy, dapat i-normalize na parehong may work ang mag-asawa. Advice ko sa inyong dalawa is maghanap kayo ng stable job na malaki ang income. Okay, so okay naman yung niya. Ito yung kay Miko. Ayaw nga ito. Itong si Amy Tough Love. Okay naman yung advice nito, pero yun na nga. Minsan kasi may mga times na nakakaranas kami ng problema sa pera. Minsan may pagkakataon na sabi ko sa asawa ko yan na hindi naman na-pursue lang ako sa sitwasyon na sabi ko sa kanya na tulungan mo ako maghanap ng trabaho, ganyan. Kasi ngayon, ako lang may trabaho sa amin. But, dala lang galit ko Pero, totoo lang, mas gusto ko talaga na hindi siya nagtatrabaho. Kung ako lang mapipiliin. Kung meron lang talaga akong yung sobrang daming pera. Like Manny Pacquiao, generational wealth. Ayoko siya nagtatrabaho. Diba? Gusto ko dito lang siya sa bahay. Ito lang. So, ayun. Siguro, tama din yung sinasabi niya dito, Siguro, again, sometimes, nasabi ko yon pero para sa akin talaga, parang hindi naman tama din na dapat dalawa. Parang ang hirap sabihin na dapat i-normalize. Siguro, tama. I-normalize na parehong may work yung mag-asawa. Pero hindi naman kailangan, I guess, siguro, kasi may anak sila diba? Ano yung Siguro, ako naman, dito sa sinabi ni Silvaga, Z Pandora. Z Pandora, yayamanin pala to si Pandora. Doon sa part na sinabi niyang i-normalize daw na dapat, at may dapat na nga tas normalize pa, na parehong may work ang mag-asawa. Naiintindihan ko yung sinasabi mo na hindi sa lahat ng mag-partner, applicable, suitable, basta. Naiintindihan ko yung point niya kasi siguro, dahil kaya niya nasabi yan kasi 'di ba nasabi ni sender meron siyang inilaan na pera para sa sarili niya, 'di ba? May ipapagawa siya sa sarili niya. So baka yun yung inaano niya na mas maganda pareho kayong i-normalize niyo na pareho kayong merong income para pag meron kang gusto, sarili mong pera yun, walang kahit ano. Yun kasi, yung ganong part, pwede talaga yon sa ibang mag-partner kapag sa pagsasama nyo, regardless kung gaano na kayo katagal, kasi merong nagsasama ng maikling panahon pa lang, pero labas na yung mga ugali ng bawat isa. Kilala na nila. Kaya yung iba, inaano nila na gusto ko, meron din akong ganito para sa hindi ako masabihan ng ganito.
meron din namang magpartner na maikli pa lang nagsasama or mahabang panahon na nagsasama, pero pareho sila, lalo na sa lalaki. May mga lalaking yung all out sila magbigay. All out sila magbigay ng mga, sabihin natin, kung tawagin ng iba, luho ng babae, o kaya yung me time ng babae talaga na mga pampakakire, mga ganyan-ganyan. Nung ginagawa pa niya na dalaga na hanggang ngayon, gusto niya pa rin gawin, parang gano'n. May mga lalaking supportive na inaano nila na, di mo kailangan magtrabaho, ako magbibigay ng pang-reband. Di mo kailangan gano'n. Kaya naintindihan ko yung sinasabi niya, baka yun yung pino-point out niya na dapat parehong may ano. Pero meron ding part na parehong may work yung asawa para kung sakaling dumating, lalo na pwedeng itong mapakinabangan sa pag may emergency. Diba? Pag may emergency, pareho kayong may bulsang dudukutan. Diba? Yun yung ano doon. Pero, so ayun na nga, yung sa may sugar mommy, paano kaya naging sugar mommy? Oo nga, parang mas may trabaho. Baka kasi inaano niya, kasi dahil 3 siya, tapos siya yung may malaking pera, kaya feeling niya, siya yung kung ikaw naman yung may gusto na, bili ng ganito, bili ng ganyan, ikaw ang nagbibigay sa lalaki ng gusto ng lalaki, tapos i-consider mo palang sugar mommy yun, kasi ikaw ang bumibili. Di, GAGO ka dun. GAGO, tatay mo, nagbibingo. Si asawa. Alright, well, that is our takes, no? Para sa mga Reddit posts na binasa natin today. I mean, comment down below. Ano ba? Tingin nyo ba L-take na bigay namin? Or comment down below kung agree kayo sa mga takes na binigay namin sa mga Reddit posts na nabasa natin today. And, yeah, I mean, sana enjoy nyo yung video. That's it for today, no? May masabi ko sa kanila. See you on our next Basa Mode. Basa Mode. See you on the next vid, man. Bye, guys. Stay awesome.